Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father Ian. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay 2 ng Nobyembre at ipinagdiriwang ang paggunita sa lahat ng mga pumanaw na mga Kristiyano. Kinaugalian natin ang pagdarasal para sa kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, patuloy nating ipagdasal na ang lahat ng ating mga yumaong mahal sa buhay ay magkamit ng buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Isama rin natin ang intensyon ng lahat ng mga nagpamisa, ang mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, at ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagpapadakila at pagbuhay sa mga nananalig sa iyong minamahal, kami tinubos ng anak mong namatay at nabuhay, kaya naman ang mga kapatid naming pumanaw, taglay ang kabatiran sa misteryo ng pagkabuhay, ay pagindapatin mong magkamit ng ligaya sa piling mo kailanman, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos, at di sila makararanas ng kamuntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan, at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao, sila'y pinarusahan. Ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala, na patunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y kanyang sinubok, tulad ng ginto sa tunawan, kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusunog. Pagdating ng Panginoon para gantimpalaan ng mga banal, magniningning silang parang ningas ng nagliliyab na dayami.
Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig. At ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kaniya ay makauunawa sa katotohanan ng Kaniyang pamamaraan. At ang mga naging tapat sa Kaniya ay mamumuhay na kasama niya sa Kaniyang pag-ibig, sapagkat siya ay mabuti at mawain sa Kaniyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng bumahal, ako'y laging mamumuhay. Sa piling ng bumahal, ako'y laging mamumuhay. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Sa piling ng bumahal, ako'y laging mamumuhay. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kaniya. Alam niya na alabok yung ating pinagmulan. Alam niyang babalik din sa alabok kung mamatay. Sa piling ng bumahal, ako'y laging mamumuhay. Ang buhay ng mga tao'y parang damo ang katulad, sa parang ay lumalago, na ani mo ay bulaklak. Kapag ito'y nahanginan, nawawala't nalalagas, nawawala man din ito at hindi namamalas. Sa piling ng bumahal, ako'y laging mamumuhay. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan. Sa sino man na nasa Kaniya'y may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Yaong magtatamo nito'y ang tapat sa kaniyang tipan at tapat na sumusunod sa kaniyang kautusan. Sa piling ng bumahal, ako'y laging mamumuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi binigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay, kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay, at ngayon namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niyan na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel,
ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay sa darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kaniyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa kanyang mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, 'Hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito'y sa akin ninyo ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain. Ako'y nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
tayo po ay magsiupo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kababayan nating OFW. Mga minamahal, paano po ninyo pinaghahandaan ang inyong pupuntahan pagkatapos ng buhay na ito? Sa isang magandang tanong ay, paano mo pinaghahandaan ang kamatayan? Taas nga po ang kamay ng siguradong siya'y hindi mamamatay. Yung nagkamali pa. Oo. Yung hindi mamamatay, baka meron di yung siguradong siya'y hindi mamamatay. O lahat. So ibig sabihin, lahat tayo na naririto ay naniniwala mamamatay tayo. Sigurado ho yun. Ang tanong lang ay kailan. Yun ang hindi natin alam. Ang kamatayan ay isa sa mga katunayan at katiyakan ng buhay. Walang mananatili. Lahat mamamatay. Sigurado. Ang pinaglalabanan lang ay kung kailan. Kaya nga ang buhay na ito ngayon sa lupa ay paghahanda para sa kamatayang iyon. Kayo ba'y naghahanda na para mamatay? Hindi. Ba, paano pagdating niyan bukas? Di hindi kayo handa. Ito ang isang nakakatawa sa ating pananampalataya. Gusto natin lahat pumunta ng langit. Pero hindi lahat tayo gustong mamatay. Wala naman hong nakakarating ng langit na hindi namamatay. Kaya magandang laging maging tanong sa sarili, paano ko pinaghahandaan ang aking kamatayan? Paano ko pinaghahandaan ang huling sandali ng aking buhay? Ngayon po ikalawa ng Nobyembre at alam natin sa ating tradisyon, ito ang araw na ating itinalaga para ipagdasal ang ating mga yumao. Ito po ang tinatawag na All Souls Day. Kahapon ay All Saints Day. Ngayon naman ay lahat sa mga kaluluwa. Sino ang ating pinatutungkulan? Ang mga mahal nating yumao, ang mga kakilala, mga kaibigan na nauna na sa atin. Kaya tayo nagdadala ng kabulaklak, kaya tayo nagsisindi ng kandila, kaya tayo nagpapamisa dahil ipinagdadasal nating sila ay makapasok sa langit. Bakit? Sapagkat mga minamahal, ayon sa ating pananampalataya, ang isang tao kapag siya'y namatay na, wala siyang kakayanan sa kanyang sarili para ipagdasal siya na makapasok ng langit. Baka may mga kapatid tayo at mga kakilalang nasa purgatorio na kailangan pang linisin ang kaluluwa, kailangan pang purify, ang kailangan nila ay panalangin nino nating mga buhay. Kaya tayong mga buhay ngayon ay nananalangin para sa mga namatay. Anong panalangin natin? Na sila'y makapasok ng langit. At kapag nakarating na sila sa langit, sila naman ang magdadasal para sa atin upang tayong mga narito sa lupa ay makapaghanda sa kamatayang darating. Ganoon po kaganda ang relasyon ng mga buhay at mga patay sa ating pananampalataya. Yun ang ipinagdiriwang sa araw na ito. Sila'y alalahanin, ipagdasal upang makarating sa langit at makamtan ang buhay na walang hanggan. Ngayon, yun din ang pinaghahandaan natin. Paano? Yung sinasabi ng mga pagbasa ngayon, sabi ng aklat ng karunungan sa unang pagbasa, hawak ng Diyos ang kaluluwa ng mga taong matuwid at makatarungan. Kapag daw ikay makatarungan at matuwid, hawak ng Diyos ang iyong kaluluwa at hindi Kanya pababayaan. Yun din ang sinasabi ni Pablo sa Roma sa ikalawang pagbasa. Kung tayo ay nasa panig ng Diyos, sinong laban sa atin?
Kung tayo'y kakampi ng Diyos, kahit kamatayan ay dumating, hindi tayo matatalo dahil tinalo na ni Kristo ang kamatayan. So paano ang paghahanda na kailangan natin? E di yung sinasabi ng mabuting balita. Anong sabi ng mabuting balita? Gusto mong magpunta ng langit? E di paglingkuran mo ang iyong kapwa na nangangailangan. Di ka ang sabi dito? Ako'y nauhaw at inyong pinainom, nagutom at inyong pinakain. Ako'y natulog at inyong ginising. Gising kayo. Siya pa kapag mulat ninyo ay langit na. Pero tingnan nyo ang pinagkaiba. Kung ang matutuwid at mga banal ay naglingkod sa kapwa, ang sabi sa kabilang banda, ako'y naging dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Nauhaw, hindi ninyo pinainom. Nagutom, hindi ninyo pinakain. Bakit? Dahil ang ginagawa natin para sa kapwa ay ginagawa natin kay Kristo. Kaya yung mga nagiging mabuti hanggang sa huli ng buhay, pasalangit. Yun namang pinipili ang hindi kabutihan hanggang sa huli, di pa sa impyerno. O ngayon tanungin ang ating sarili, ako ba'y mabuti o hindi? Kapag ka ikaw ay 60, 80 na ngayon, kasi ikaw ay damot na damot pa, o ay nag-iisip ka pa kung saan ka pupunta pagkatapos ng buhay na ito? Kapag ka ikay matanda na, kasi kay taray na taray pa, o pa saan ka pagkatapos? O, may edad ka na, chismosa ka pa rin hanggang ngayon, o tapos aasa ka ng langit? May nakapasok na ganang langit na chismosa? Yun ho, nakakatawa sa ating pananampalataya. Gusto nating paghandaan ng langit, ay hindi naman natin ihahanda ang ating sarili. Paano ang paghahanda sa langit? Pagmamahal, pagpapatawad, pangunawa, pagpapahaba ng pasensya, pagtulong sa kapwa. Yun ang mga pupunta ng langit. At sa pagpamagitan ng gawaing ganoon, kakamtan natin ang walang hanggang buhay. Ang regalo at kapalit ng mga taong nagpipilit maging matuwid sa buhay na ito. Sa palagiganin nyo, yung mga iniluklok nating mga magnanakaw ngayon ay saan ang punta? Diga? Kung sila nag-iisip, ay maaaring makalampas ka sa parusa ng mundong ito. O sige, malusutan mo. Ay pagkatapos ng buhay na ito, walang nakakalusot sa Diyos. Kapag ikay masama, pa sa impyerno. Kapag ikay mabuti, pa sa langit. Kaya anong paanyaya sa atin ng araw na ito? Habang ipinagdadasal natin ang ating mga mahal na yumao, mamaya, pupunta kayong sementeryo, o baka nagpunta lang iba sa inyo. Kapag nagdasal kayo, kasama sa pagdadasal upang sila'y makapunta ng langit, kaugnay noon ang pagdadasal sa ating sarili, na tayo rin maging mabuti unti-unti, na tayo rin maging matuwid unti-unti. Nang sa gayon, kasama ng ating mga mahal na yumao, tayo ay magkasama-sama sa langit, sa buhay na walang hanggan kay Kristo. Sapagkat doon, sa muling pagkabuhay ni Kristo, kakamtan natin ng buhay na walang hanggan. Sabi ng ating Santo Papa Leon sa mga kabataan noong Jubilee sa Roma, kung gusto mong makatagpo si Kristong muling nabuhay, sikapin mong maging matuwid sa iyong pamumuhay dito sa lupa. Kung gusto mong makarating ng langit, sikapin mong maging mabuti sa iyong buhay dito sa lupa. Sisikapin nating maging mabuti. Totoo mga minamahal, nagkakamali, nagkakasala, nagagalit, nakakapagmura, nakakagawa ng masama.
Pero ang mahalaga, unti-unti na pagsisikapan nating maging mabuti. Unti-unting itinutuwid ang ating pagkakamali upang pagdumating ang katotohanan ng kamatayan sa ating buhay, handa tayo anong oras man ito dumating at kung kailan man siya dumating sa ating buhay. Kay Kristo na ating tatanggapin sa banal na komunyon, siyang nagbibigay biyaya at buhay sa mga taong matuwid at mabubuti. Inyo pong ibulong sa Kanya mamaya. Sabihin ninyo, Panginoon, bigyan mo ako ng isang puso at katauhang laging matuwid at mabuti. Nang sa gayon sa aking paghahanda para sa aking kamatayan, sa aking pagpasok sa buhay na walang hanggan, makapiling ko ang mga banal at ang aking mga mahal na yumao sa piling mo sa kalangitan. Ang lahat po ay magsitayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, makiyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tayo'y lumapit sa amang may likha ng lahat ng buhay. Hilingin natin sa Kanya ang mga biyayang magbabahagi sa atin ng Kanyang buhay. Sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahang katolika, sa pangunguna ng banal na Papa, ng lahat ng mga obispo at mga pari, upang ang kaluwalhatian ng pagdating ng anak ng Diyos ay buong katapatan nilang maipangaral, at ito nawa ay buong kasabikang hintayin ng sambayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa sanlibutan, upang ang kaharian ng Diyos ay maitatag nawa sa lahat ng sulok ng daigdig, at ang mga lider ay magkaroon nawa ng mitiing, ang pairalin ay ang katuwiran at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga taong nasa pagdurusa, upang ang kaluwalhatian ng Diyos ang maghari sa kanilang mga tiisin at kalumbayan, at mapangibabaw nawa nila sa kanilang mga pagsubok ay ang pag-asa at pananatili sa landas ng kabutihan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat, upang ang kaluwalhatian at kaharian ng Diyos ang maging pangunahin sa ating buhay, at magkaroon nawa tayo ng pananaw sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga yumao, upang ang katarungan ng Diyos ay matamo nila, at madali nawa nilang makamit ang awa at kapatawaran ng Diyos nang marating na nila ang Kanyang kaharian sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang butihin, magkaroon nawa ng kaganapan ng aming panalangin, ang mga biyaya mo ang tanging naming pag-asa ng matamo namin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Ang lahat po ay magsiupo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ngunit tatanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Ganda ng bawat puso, pagkat inibig mo, kayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ganda ng bawat puso, pagkat inibig mo, kayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa dugong dumana kay Kristo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng mga yumao, maganap nawa ang paghahaing ito upang ang iyong mga dinalisay sa tubig ng binyag ay laging maging malinis pakundangan sa iyong mapagpatawad na pagmamahal sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Ipinasya niyang kusang mamatay upang sa sandali ng aming pagpanaw, sino man sa amin ay huwag mawalay sa iyong pagkupkop at pagmamahal. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan,
Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natapos mong tunay. Kung Jesus, aming mahal, ligas mo kaming tanan. Ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Marcelino at si Susana, ayon din si Father Odong Di Maapi na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang lahat Sa po ay tagubili ng magsitayo. mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sampahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang noo mo. Ito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang mapapatawad namin sa lahat ng nasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sa katangiang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaburihan at pagkailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mawag ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mawag ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Like a flame, my hope is burning. May my soul arise to you. Source of life that has no ending. All life's path I trust in you. Every nation, tongue, and people
Magsitayo po ang lahat. Nalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin nang napagsaluhan ang piging ng anak mong inihain at muling nabuhay, ang kinamtaniyang kapatawaran ng mga kasalanan ay tamasahin nawa ng mga lingkod mong pumanaw na umaasang ikaw ay makakapiling kailanman sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Ilan lamang pong mga paalaala, una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Sa ganito pong diwa, kami ay humihingi sa inyo ng tulong. Nito pong mga nakaraang linggo, maraming mga nananamantala sa ating pagdadasal. May mga grupo ng mga kababaihan na mga nangunguhan ng mga bagay na hindi kanila. Kaya po una ay iingatan ang gamit. Pangalawa, kung kayo may mga napapansing mga kahina-hinalang mga kilos ng mga tao o mga grupo, inyo pong ipagbigay alam agad sa amin upang magawa natin ng paraan at nang hindi na dumami at matigil ang pananamantala ng mga taong ito. Ikalawa, tanda po ng katapatan sa inyo, makikita nyo sa ating screen ang total collections ang nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob para sa pambansang dambana. Ang ating Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis pong kasama ng Healing Bundle ay may halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Nawa po'y maging daan ng Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Panginoon. Ikaapat, nasa bandang unahan po ng ating main church ang pinaglalagyan ng mga sobre na may pangalan ng ating mga mahal na yumao. Kasalukuyan po natin silang ipinagnonobena at buong buwan ng Nobyembre nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan kayo sa ating mga tagapaglingkod para po sa mga sobre. Kalima, ngayong darating na November 23, sa ika-1 ng hapon ay gaganapin dito sa pambansang dambana ang Archdiocesan First Holy Communion at Confirmation ng mga kapatid nating PWD o persons with disabilities. Kaya kung kayo o may mga kakilala kayo, kamag-anak, kaibigan na mga kapatid nating PWD na wala pang First Communion at wala pang kumpil, kayo po'y makipag-ugnayan sa ating opisina para sa mga detalye. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang sunod nating misa mamayang 9:00 ng umaga,
Inaasahan po namin na inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos samang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil at mga healing bundle sa nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong ipagdadasal ang ating mga mahal na yumao, kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri Sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyo ko ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Ang Diyos na nagkaloob ng tanang buhay at kasiyahan sa tao, ay siya nawang magpala sa inyo na nananalig sa pagkabuhay ni Kristo sa ikapagkakamit ng pag-asang mabubuhay magpasawalang hanggan. Amen. Sa paglalakbay ninyo sa daigdig, ipagkaloob nawa ng Diyos ang kapatawaran sa kasalanan sa mga nauna ng lumisan at sumapit na sa hantungan ng paglalakbay.
Ipagkaloob nawa ng Diyos ang kapayapaan at kaliwanagan sa buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa inyong pananampalataya sa pagkabuhay ni Kristo, makamtanawa ninyo ang pakikisalo sa kanyang kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, pagsumikapang makamtan ang buhay na walang hanggan. Salamat sa Diyos.